Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me. Sa'yo, Jesus, alam ko you can lead and guide me. Because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me. Because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, please lead and guide me. Because God works in you for me. Salamat sa Diyos sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Welcome po dito sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Ito po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi, August 4, 2026. Live po ang ating programa mula po rito sa Lunsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan po ng Facebook Live, YouTube Live. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad. Wini-welcome po natin ang ating mga kasama ngayong gabi sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, ako po ay makikiusap na kung pwede po kayong mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga video sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang palagi pong makapagbigay ng notification. Ang YouTube, Facebook, pagka tayo po ay mayroong live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Si Brother Willie Santiago po ngayon ay solo dito po sa ating programa. Si Brad Edwin po ay hindi po natin siya makakasama ngayong gabi pero nandyan po siya at nakamonitor din po. Dahil si Brad Edwin po ngayon ang kasalukuyang bantay doon sa ospital. Kasi po yung aming kapatid na babae, yung aming Ate Maricar, ay naoperahan dito po sa ospital sa Bulacan. Dumaan po sa operasyon sa appendicitis at bato sa abdo. Yan, kaya po si Brad Edwin ay hindi po natin makakasama sa gabi pong ito.
ng ating programa. At ako po ay tatawad po mga kapatid, mga ka-Bible study. Siguro po ang ating programa ay mga 1 hour lang po ngayong gabi, mga hanggang 10:00. Dahil kami po ni Brad Edwin ay nagsasalitan sa pagbabantay sa ospital. Ako nga po'y halos kauuwi ko lang din po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ganun po kasi talaga pagka meron tayong pasyente na binabantayan, inaalagaan sa ospital. Yun, kailangan pong hindi tayo masyadong gabihin sa ating programa kasi nagpapalitan nga po kami ni Brad Edwin, nag-alternate kami para mabantayan yung aming kapatid na babae. Yun naman po kasi ay walang asawa. Siya po ay single. Kaya po kami pong mga kapatid niyang mga lalaki. Kami po kasi 5 magkakapatid. 4 na lalaki, 1 babae. Yun nga pong aming ate. Siya po yung pangalawa sa aming magkakapatid. Kami po yung nag-aasikaso ngayon sa kanya. Kami po yung tumitingin sa kanya. Kaya sana maunawaan ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study, yung ating sitwasyon. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga nagdasal, sa lahat ng mga nanalangin para sa matagumpay na operasyon na isinagawa para kay Sister Maricar Labaw Santiago, ang aming kapatid na babae. Kagabi po yun, sinagawa yung operasyon para po doon sa namamaga po kasi yung appendix. Tapos meron ding nakitang bato sa abdo. Kailangan po ay talagang maoperahan na. Salamat din po sa mga doktor na nagsagawa ng operasyon. Successful po yung operation at salamat din po sa lahat ng ating mga kapatid na nagpaabot po ng kanilang tulong, yung kanilang financial support para po dyan sa mga gastusin sa ospital. At talaga pong sa panahong ito, mga kapatid, mga ka-Bible study ay magastos po ang magkasakit. Kaya kailangan po talaga tayo ay maging maingat sa ating mga kinakain at kailangan po ay huwag tayo magpapabaya. Kailangan po ng ating katawan yung mga masustansyang pagkain, kailangan po ay wastong pagkain, kailangan din po yung exercise. Mga kapatid, mga ka-Bible study, para tayo po ay mabuhay dito sa ibabaw ng lupa ng merong mabuting kalusugan at malakas na pangangatawan. Tayo po ay agad na pong mag-umpisa sa paglilingkod. Mga kapatid, gaya ng aking pinagpapauna, siguro po mga hanggang 10:00 lang tayo ngayong gabi dahil kailangan ko pong rumilyebo pa kay Brad Edwin bukas. Dahil meron din po siyang mga inaasikaso, yun, para siya makaalis sa ospital, kailangan ako naman po ipapalit. Kaya yun po yung aking pinagpapauna na kailangan pong matapos ng maaga yung programa, makatulog din po tayo pare-pareho, lalo yung mga may pasok pa bukas sa eskwela, sa trabaho. Yun, pinagpapauna ko na siguro para yung mga late tuners, yung mga late nang nagjo-join sa ating Bible study ay hindi naman mabitin.
kung sila'y mali, pwede naman sigurong yung 10 o'clock i-replay na agad natin kung possible yun. Para lang at least yung mahabol hanggang 11 ay mapanood nila kung ano ba yung ating naging pagtalakay ngayong gabi. Meron po tayong natanggap na tanong. Ayaw naman pong magpakilala nitong nagpadala ng kanyang tanong. Babasahin ko na po ang katanungan na ating sasagutin, tatalakayin ngayong gabi. Kung Diyos si Kristo, bakit siya nananalangin sa Diyos Ama? O yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang katanungan na ating natanggap sa ayaw na magpakilala, ayaw po niyang ibigay yung kanyang pangalan. Yun ang kanyang pakiusap. Basahin na lang po yung tanong at siya po'y manonood. Actually, ito pong tanong na ito ay pinapatanong ng kanyang kaibigan. Kasi ay kanyang ipinag-aanyaya po itong ating Bible study. Sabi nung kanyang kaibigan, sige, manonood ako sa Bible study ni Brad Willie Santiago. Ito yung pakitanong mo sa kanya. O kaya ito po, mga kapatid, yung tanong na ating natanggap, dahil yung magkaibigan ay nag-uusap at nire-recommenda nga po yung ating Bible studying ito. Sabi, manonood daw po yung kanyang kaibigan dahil ito nga po yung katanungan na gustong masagot ng kanyang kaibigan. Na kung Diyos si Kristo, bakit siya nananalangin sa Diyos Ama? Kasi ang paniniwala noong mga hindi naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, na siya'y tao ang kalagayan, kung Diyos si Kristo, bakit naman siya nagdadasal, nananalangin, tumatawag sa Diyos Ama? Meron ba ikang Diyos na nananalangin sa Diyos? O yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung argumento nga po noong mga hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ang paniniwala nila, ang ating Panginoong Hesukristo ay tao ang kalagayan. O ngayon, tayo po'y sasagot lang, mga kapatid, mga ka-Bible study. 54 ang nasa 55 na sa YouTube Live. Facebook Live naman po ay ating 9. Hindi ko na po iisa-isahin ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Wala naman po kasi si Brad Edwin. Siya po yung ating taga-shoutout. Siya po yung bumabati sa lahat ng mga narito sa ating Bible study. At kaya nga tayo naman ay hanggang alas 10 lang, diretsuhin ko na po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating pagtalakay. Basahin po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga nakasulat sa talata ng Biblia. Yung tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Meron po kasing mga nakasulat sa Biblia, diyan natin mababasa ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa kalagayang Diyos. At hindi po kagaya noong tinuturo ng iba na siya po ay hindi Diyos kundi tao ang kanyang kalagayan. Basahin po natin ang Colosas 2:9 sa Magandang Balita Biblia. Sundan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang talatang babasahin natin. Sulat po ito ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos
kahit na siya'y nagkatawang tao. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nababasa niyo po ba yung binasa nating talata? Colossus 2:9, salin po ng magandang balita, Biblia. Kung uulitin po natin at babasahin po natin, yang talata na yan ng Colossus 2:9, sundan niyo po ako sapagkat likas kay Kristo. Si Kristo po ang binabanggit dito ng Apostol Pablo. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang ating Panginoong Jesucristo, binabanggit po dito ng Apostol Pablo na likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Ano ang dapat nating maintindihan? Kung meron pong mga ang paniniwala na si Kristo ay tao ang kanyang kalagayan, kasi ang ating Panginoong Jesucristo po, sinasabi po sa talatang binasa natin, siya po'y nagkatawang tao. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, na naintindihan yung ating punto, merong pinagbabatayang mga talata, binabasa sa Biblia, yung mga naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao ang kalagayan. Ngayon, bakit tayo ay hindi naman kumukontra? Hindi tayo sumasalungat? At hindi tayo nagugulat doon sa mga talatang kanilang nililitaw, binabasa at pinagbabatayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay mababasa na tao. Nung siya'y narito sa lupa, nung siya'y nangangaral, nung siya ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, bumuhay pa ng mga patay, mga kapatid. O bakit po tayo hindi naman kumukontra, hindi tayo sumasalungat doon sa mga talatang binabasa nila na tao ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, batay po sa talatang binasa natin, Colossus 2:9, basahin ko po uli, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Ito po bang talatang ito ay mahirap po bang maintindihan? Mahirap po bang unawain, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ang ating Panginoong Jesucristo, maintindihan natin na meron po siyang dalawang kalikasan dito . Yung kalikasan ng pagka-Diyos at yung kalikasan ng pagiging tao. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-amen naman kung nakuha po yung mahalagang punto na yun. Dalawa po ang kalikasan dito ng Panginoong Jesucristo sa Colossus 2:9. Una pong binanggit yung kalikasang pagka-Diyos. O tapos, meron din naman siyang kalikasan bilang tao naman. Kalikasan ng kanyang pagiging tao. Bakit? Kasi siya'y nagkatawang tao. Ayon po dito sa sulat na ito ng Apostol Pablo. Amen. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook at YouTube? Aintindihan ne po kalugurang pengari kapatad. Malino po, masala po.
Binabasa lang naman natin eh. Hindi natin kailangan makipagtalo, makipag-away. Diyan sa mga naglilitaw ng mga talata, binabasa yung mga talata na ang Panginoong Jesucristo'y tao. Hindi na po, dapat ikagulat. Hindi ka na dapat na mabigla. Bakit? Kasi nga, binabanggit naman dito ng Apostol Pablo, yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Nung siya po'y nandito sa lupa't nagkatawang tao, hindi naman nawala. Hindi naman nawala kailanman ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo nang siya po'y magkatawang tao. Amen. Naintindihan po ba yan ng ating mga ka-Bible study? 62 sa YouTube Live. Facebook Live ay 10. Yang Colossus 2:9, mahalaga po itong maintindihan. Para hindi na malito, hindi na maguluhan yung mga nagbabasa ng Biblia. Kung ano po ang dapat na maging paniniwala tungkol sa Panginoong Jesucristo. Yung nagsasabi na si Jesus Christ ay tao, tama iyon. Kaya lang, hindi po iyon ang buong katotohanan. Yun po ay half-truth. Nagkakaintindihan po, hindi po yun ang kumpletong katotohanan. Pagka ang paniniwala natin na natanggap, pinanghahawakan, ang Panginoong Jesucristo ay tao ang kanyang kalagayan. Totoo yun. Kaya lang, hindi yun ang buong katotohanan. Di po ba pagka mayroong mga nanunumpa sa korte, o kagaya dyan sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Di ba yung mga witnesses, bago sila magpahayag, di po ba sila po ay magte-take oath? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Tama po. May binabanggit na the whole truth. Meron po talagang buong katotohanan. Pagka ang binasa sa atin ng pastor, ng ministro, si Jesus Christ ay tao, totoo yun, katotohanan yun, kaya lang, yun po'y kapiraso. Hello, sa mga nasa Facebook na sa YouTube, gumagamit po ako ng halimbawa, yung sa korte, yung sa impeachment. Kasi nga mayroong whole truth, mayroong buong katotohanan. Ngayon, ang buong katotohanan na dapat nating malaman patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, itong nasa Colossus 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya ang buong katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, siya po, si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Amen. Amen po sa mga sumasang-ayon. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao. Meron po siyang dalawang kalikasan. Dapat kumpleto, dapat alam natin yung siya po ay pinapakilalang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ano pong patunay sa Biblia? Na ang Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano, yan ang kanyang pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo sa mga unang Kristiyano.
Sa Pilipos naman, Kapitulo 2, sa 1 hanggang 8 ng Magandang Balita Biblia. Sundan po natin itong talatang babasahin natin. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po binabanggit dito ng Apostol Pablo. Kahit siya, ang Panginoong Hesukristo, likas at tunay na Diyos. Ano nangyari? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Panginoong Hesukristo, sinasabi po rito na kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ayan, si Apostol Pablo po ang may sabi. Ang Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos. Amen. Si Apostol Pablo po, ipinakilala ang Panginoong Hesukristo na siya ay likas at tunay na Diyos. Ano nangyari po? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, siya po ay kapantay ng Diyos. Amen. Si Apostol Pablo po ang may sulat niyan, may sabi na ang Panginoong Hesukristo likas at tunay na Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. O ngayon, ano po ang mababasa natin sa talatang 7? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Pansinin po natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano ginawa ng Panginoong Hesukristo kahit siya'y likas at tunay na Diyos? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano kanyang ginawa? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang hinubad ng Panginoong Hesukristo, hindi naman yung pagka-Diyos niya. Ang hinubad ng Panginoong Hesukristo, yung pagiging kapantay ng Diyos. Amen. #72 sa YouTube Live. Marami pong nanonood ngayon sa ating Bible study. 11 naman sa Facebook Live. Meron po kasi, pagka binasa yan, ginagawan po ng twist. Hinubad ang pagkapantay niya sa Diyos. Yun nung nakasulat eh. Pagka pinapaliwanag na, hinubad ng pagka-Diyos. Hindi po hinubad ng pagka-Diyos. Kaya nga doon sa Colossus 2:9, pagbabalikan natin eh. O, tingnan nyo po mga kapatid, consistent si Apostol Pablo pagka ang Panginoong Hesukristo ang kanyang pinapakilala eh. O, balikan natin. Yung Colossus 2:9, yung binasa natin kanina, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Yan po yung sinasabi nating consistent. Si Apostol Pablo, hindi siya kontra-kontra sa kanyang pagtuturo. Kahit na nagkatawang tao si Jesus Christ, likas pa rin kay Jesus Christ ang buong pagka-Diyos. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Amen. Kasi nga po, yung mga ginagawan po ng twist, yung talata, pinapaliwanag nila na hinubad ang pagka-Diyos. Hindi po hinubad ang pagka-Diyos. Kaya nga, yung mga tumututol, hinubad ang pagka-Diyos. Saan naman kasinampay? Matatawa ka na lang po doon sa mga nagiging pagtatalo-talo dyan. Hinubad ang pagka-Diyos. So, saan ka naman sinampay? Para sa kanila yung pagka-Diyos parang damit na
pagkatapos hubarin ay sinasampay. Hindi po gano'n ang nakasulat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi po sa talatang 7, o balikan natin sa 6 muna ng Pilipos. Pinakita ko lang na nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Yung pagka-Diyos niya hindi naman nawala. Nasa Kanya pa rin yun. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi po rito yun, at nang si Kristo'y maging tao. O, narito po yung pagbabago na sa kalagayan mula sa pagiging kapantay ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Hinubad niya yung pagiging kapantay ng Diyos. Ano nangyari? Paano nangyaring hinubad yung pagiging kapantay ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo? Naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, 9 na buwan ding ipinagbuntis. Ng kanyang ina. Si Santa Maria. Amen. Di ba yung mga sanggol ay ipinagbubuntis yan 9 na buwan? O ganun din ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. 9 na buwan din siyang dinala sa sinapupunan ni Santa Maria. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, ano nangyari? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, mga kapatid, mga ka-Bible study, dahil ang Panginoong Jesucristo po, mula sa pagiging likas at tunay na Diyos, hinubad yung pagiging kapantay ng Diyos, naging katulad ng isang alipin, ipinanganak tulad ng karaniwang tao. Tapos nang si Kristo'y maging tao, ano nangyari? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya naman pala namatay ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya po ay naging tao. Amen. Nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng Panginoong Jesucristo mula sa pagiging likas at tunay na Diyos, kapantay ng Diyos, siya po ay naging tao. At nung siya po ay naging tao, ito naranasan niya. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 81 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study. Facebook Live, 11. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung ipinako sa krus at namatay sa krus. Makikita natin yun po yung nangyari na si Kristo'y naging tao na. Meron na po siyang katawang tao. Amen. Yun ang namatay sa krus, yung katawang tao. Hindi naman ang namatay sa krus ay yung pagka-Diyos. Kasi sinasabi po noong iba, kung Diyos si Kristo, meron ba namang Diyos na namamatay? Kasi namatay sa krus, meron ba ikang Diyos na namamatay? May kamatayan ba ang Diyos? Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang may kamatayan, yung tao.
Yung katawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi dapat nating maintindihan, merong dalawang kalagayan, kalikasan ng Panginoong Hesukristo. Yun nga yung sinasabi kong buong katotohanan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Mababasa mo sa Biblia, si Kristo'y Diyos. Mababasa mo, si Kristo'y tao. Parehong katotohanan yun eh. Pagsamahin mo yun at buo yung katotohanan. Amen. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen. Yung mga talata, marami yun eh, na pinapakilalang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng maging kakontra noong mga talata na si Kristo mababasa mo naman tao. Dapat po yung mga talata na yun, alam nating i-reconcile. Alam nating yan ay pagsamahin para nga po mabuo. Kumpleto yung katotohanan ng alam natin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ayan, yung aking inihahalimbawa ng mga nakaraan, manonood kayo ng pelikula, FPJ. Dapat para buo yung istorya, yung kwento ng pelikula ni FPJ, kailangan mapanood mo ng mula sa umpisa, matapos mo hanggang sa dulo. Amen. Meron kasing pelikula si FPJ na siya binubugbog ni Paquito Diaz, na siya ay pinahalik pa sa lupa. Ang title nun yung hindi pa tapos ang laban. Talaga namang si FPJ kung halimbawa ikaw nung mapasok sa loob ng sinihan ang napanood mo yung ganoong eksena na si FPJ bugbog sarado kay Paquito Diaz at pinahalik pa sa lupa. Yung nakapanood sabi, akala ko ba magaling si FPJ sa suntukan, sa gulpihan? Ba't siya ang nagulpi at siya pa yung humalik sa lupa? Di yung tao'y nadismaya, lumabas na ng sinihan. Ang naiwan sa isip niya, yung FPJ, kayang-kayang bugbugin at si Paquito Diaz ang nagpahalik sa lupa. Sino ba nakapanood sa inyo noon, mga kapatid? Mga ka-Bible study. Ako kasi paborito ko si FPJ Sa YouTube binabalik-balikan ko yun kung halimbawa yung nanood ng pelikula, yun lang ang inabutan. Tapos ang ginawa na niya lumabas na at dismayado. Naikwento ika ng kaibigan ko magaling si FPJ sa suntukan. Ba't yung napanood ko FPJ nabugbog at pinahalik pa sa lupa? Ayan, magandang palabas yan, Kawili. Ayan, napanood ko po yan. Salamat! Ang nangyari, lumabas na ng sinihan at nung kausapin niya yung kaibigan niya, ba't gano'n naman kayong FPJ na pinagmamalaki mo sa akin? Bugbog sarado doon sa napanood ko. Pinahalik pa sa lupa ni Paquito Diaz. Hindi na niya kasi naumpisahan, hindi pa tinapos yung pelikula. Hindi niya kasi naumpisan, hindi pa tinapos. Kasi kung yan kanyang naumpisahan ng buo hanggang dulo, makikita niya na si FPJ. Noong kausapin na nung mga pamangkin niya, na sila kumbaga napahiya dahil yung kanilang tsuhin na si FPJ parang lampa at duwag. Pinatunayan ni FPJ sa kanyang mga pamangkin, yung dalawang bata, na siya hindi naman lampa, hindi siya duwag. Kaya pinuntahan niya mismo si Paquito at binugbog. Tapos nung bandang huli, si Paquito pinahalik niya sa lupa. Hindi lang sa lupa, meron pang tain ng kabayo. Ayun.
Terminator, ayan, pinahalik pa sa sa may taing kabayo. Tawa na ng mga tao dahil talagang si Paquito Diaz magaling din gumawa ng adlib pag nagko-comedy. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Binabasa natin ang Biblia, okay. Pero wag mo pipiliin lang yung mga talata na gusto mong basahin dyan. Yung iba, pinili yung mga talata, nag-focus dun sa si Kristo'y tao. Huminto na dun at na sila. Nagbuo na ng paniniwala na tao lamang sa kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Sabi, hindi po ganun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Basahin natin ang Biblia, buo, para buong katotohanan. Tanggapin natin yung nababasa natin. Diyos si Kristo, tanggapin natin. Nandiyan yung talata na tao si Kristo, tanggapin natin. Pagsamahin natin at wala hong mangyayaring kontrahan dyan. Amen. 90 ang nasa YouTube live. Katuwa naman. Facebook Live, 13. Mahigit na 100 na. Naalala ko yung kantiyaw ni Brad Eli nung araw. Sa 10 lang naman ang nanonood sa kanya. Konti lang naman yan. Ngayon, I hope and I pray, dahil tayo nagmamadali ngayong gabi. Yung 2 talata po na yan na binasa ko ay makakatulong sa marami. Hindi na po magkakaroon ng confusion. Hindi na po malilito ang mga nagbabasa ng Biblia. Ngayon, yung tinatanong sa atin, mga kapatid, kung Diyos si Jesus Christ, ba't naman siya nananalangin sa Diyos Ama? Ito, sagutin na po natin Kung Diyos si Kristo, bakit siya nananalangin sa Diyos Ama? Kaya siya nagkakaroon ng alinlangan sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kung Diyos si Kristo, ba't siya kailangan pang manalangin sa Diyos? Pwede ba naman yung Diyos ay nananalangin sa Diyos? Ito po ang sagot, mga kapatid. Dito po sa Hebreo 5:7 hanggang 8. Basahin natin itong Apostol Pablo pa rin po na sulat at pagtuturo niya na siya, si Jesus Christ po ang tinutukoy sa mga araw ng kanyang laman. Mga kapatid, pansinin po natin na siya, ang Panginoong Jesucristo, sa mga araw ng kanyang laman. Ibig sabihin, yung mga panahon na nasa ibabaw ng lupa si Jesus Christ, yun po yung binabanggit na sa mga araw ng kanyang laman. Nung siya po'y narito sa lupa, sa kanyang pagkakatawang tao. Amen. Kasi yung katawan ni Jesus Christ, katawang laman yun. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya nga binibigyan dito ng diin ni Apostol Pablo na siya sa mga araw ng kanyang laman. Ano nangyari? Ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. 8. Bagaman siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nasundan niyo po ba ang Hebreo 5:7 hanggang 8? Ano dapat nating maintindihan dito? Pinapakita po sa mga talatang binasa natin, ang Panginoong Jesucristo sa talatang 7, sa mga araw ng kanyang laman, nung siya'y nandito sa ibabaw ng lupa, diyan nangyari yung kanyang
pagkakatawang tao, yung kanyang pamumuhay dito sa lupa bilang tao. Yan po yung siya ipinanganak ni Birheng Maria. Siya'y lumaki, nagkarpintero, tapos nangaral. Yan, nagturo, gumawa ng mga himala. Yan po yung binabanggit na mga araw ng kanyang laman. Dito po yan sa ibabaw ng lupa. Ano ginawa ng Panginoong Hesukristo? Naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagaman siya'y anak, mga kapatid. Ang binabanggit po dito yung pagiging anak ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pagtawag, pananalangin sa Diyos Ama na siya'y lumuluha pa. Yun po'y pananalangin ni Jesus Christ. Ginawa niya bilang anak ng Diyos. Amen. Hindi naman yung kanyang pananalangin sa Diyos Ama, ginawa niya bilang siya Diyos. Dapat nating maintindihan, hinubad niya yung pagiging kapantay ng Diyos. Siya nga po ay nakitulad na sa mga tao. At bilang siya po'y nandito nga sa lupa, nagkatawang tao, ipinakita niya yung kanyang kaugnayan o relasyon sa Diyos Ama. Ano ang kanyang kaugnayan? Siya po yung anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Para sa iba, pag si Jesus Christ Diyos, nabawasan yung kanyang pagka-Diyos pagka siya tumawag sa Diyos Ama. Hindi. Si Jesus Christ, yung kanyang ginawang pananalangin sa Diyos, pagtawag sa Diyos, pinapakita niya ang kanyang relasyon sa Diyos Ama na siya yung anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Yun po yung pagbibigay ni Jesus Christ ng halimbawa sa atin. Mga anak tayo ng Diyos, tayong mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Tama po. O dapat bilang mga anak ng Diyos, alam din nating tawagan ang ating Diyos Ama na nasa langit. Si Jesus Christ nga ang nagturo ng tamang pananalangin sa Diyos Ama. Tama po. Kasi siya nga ang anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Nang tayo sumampalataya kay Jesus Christ, mga anak na rin tayo ng Diyos. Kaya kung papaano si Jesus Christ na anak ng Diyos, tumatawag sa Diyos Ama sa langit, tayong mga anak ng Diyos, dapat din alam nating tawagan ang ating Ama na nasa langit. Amen. Nagpakita si Jesus Christ ng magandang halimbawa. Bilang anak ng Diyos, nandiyan yung kanyang pagpapasakop sa Diyos. Nandiyan yung kanyang pagiging dependent sa Diyos. Lagi siyang sa Diyos sumasandal. Sa Diyos siya umaasa. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ayan, mag-aalas 10 na. Gusto ko po, bago talaga tayo mag-dismiss, ito po ay maliwanag sa atin. Kasi yung iba, dahil nabasang si Jesus Christ ay nanalangin sa Diyos, hindi na nila matanggap na Diyos si Jesus Christ. Hindi nila nakita na ang pananalangin ni Jesus Christ sa Diyos Ama, yun yung pananalangin ng isang anak. Bilang anak ng Diyos.
Tumatawag sa Diyos Ama sa langit ang Panginoong Hesukristo. Yun ay pagtuturo sa atin dito sa lupa na tayong mga anak ng Diyos, dapat alam nating makipag-communicate sa ating Ama na nasa langit. Amen? Pwede ba namang ikaw ay anak hindi mo alam kausapin ang tatay mo? May problema ka pagka ikaw ay hindi ka nakikipag-usap sa tatay mo. Nagkakaintindihan po. Sana naintindihan ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yan po kasi, nagigig kalituhan ng marami. Dahil si Jesus Christ tumawag sa Diyos, nanalangin sa Diyos, yun ang kanilang nakita na hindi Diyos si Jesus Christ. Kasi kung Diyos si Jesus Christ, ba't pa siya mananalangin sa Diyos? Sa Ama na nasa langit. Hindi na nila nabigyan ng pansin, si Jesus Christ nung nasa lupa, anak siya ng Diyos. At nagpakita siya ng magandang halimbawa na dapat nating sundan. Bilang anak ng Diyos, dapat ikay masunurin sa Diyos Ama. Ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Amen. Si Jesus Christ, hindi kumikilo sa sarili niya. Lagi niyang kumbaga lagi siyang ang kanyang mga ginagawa nakadepende sa Diyos Ama. Kung ano lang ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos Ama, yun lang ang mga ginawa ni Jesus Christ. Kung ano lang ang ipinapasabi ng Diyos Ama, yun lang ang sinasabi ni Jesus Christ. Amen. Yang Hebreo 5, 7, 8 na binasa natin. O yan ang sagot doon sa tanong na kung Diyos si Kristo. Talaga namang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawan tao. Bakit siya tumatawag sa Diyos Ama? Tumatawag siya bilang anak ng Diyos. Nagpapakita ng halimbawa sa atin na tayong mga anak ng Diyos na mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Matutunan nating tumawag sa ating Ama na nasa langit at tayo po'y palaging umasa sa magagawa ng ating Ama na nasa langit. Amen. Yan, pagka naintindihan mo yan, hindi ka na malilito, hindi ka na magdududa na ang ating Panginoong Hesukristo hindi siya Diyos kundi tao lamang ang kanyang kalagayan. Ulitin ko po, yung mga talata na mababasa sa Biblia na tao si Kristo, tama iyon, totoo iyon, pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang buong katotohanan, nandyan yung mga talata sa Biblia, pinapakilala ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo yon. Nandyan din yung mga talata sa Biblia na tao si Jesus Christ. Tanggapin mo yun, pagsamahin mo yun. At yun ang buong katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya'y likas at tunay na Diyos. Pilipos 2:6 hanggang 8. Ano nangyari sa Panginoong Hesukristo na likas at tunay na Diyos? Hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Kaya nga nung siya'y nasa lupa na mga kapatid, si Jesus Christ nakaranas ng siya'y magutom, mauhaw, mapagod, na hindi nararanasan ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos hindi naman napapagod, hindi nagugutom, hindi nauuhaw. Naranasan ni Jesus Christ yung mapagod, magutom, mauhaw. Kasi nga, hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Paano nangyari yon? Naging katulad siya ng isang alipin. Ipinanganak na tulad ng mga karaniwang tao. Amen! Pag hindi pa naintindihan yan, ewan ko na lang.
Kasi yung ibang argumento, meron bang Diyos na nagugutom? Meron bang Diyos na nauuhaw? Meron bang Diyos na namamatay? Yung nagutom, nauhaw, namatay, yun nga po yung katawang tao. Nagkakaintindihan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan. Sige po, 10:00 na pala. Ang bilis talaga ng oras. Gaya nga po ng aking pinakiusap, dahil meron lang po kaming sitwasyon ngayon na meron pong pasyente sa ospital, hanggang dito po muna ang ating Bible study. At yung mga may prayer request, sige po, at atin na pong bigyan ng pagkakataon. Pagkatapos po ng ating mga prayer request, yung atin na pong closing prayer. Sige po, si Brother Joventeus na meron pong hernia at prostate cancer, ipag-pray po natin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, prostate cancer, hernia, ay inuutusang mawala sa katawan ni Brother Joventeus. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para po kay Sister Maricar Labaw Santiago, yung kanyang mabilis na recovery mula sa operasyon. Ipag-pray po natin siya sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kay Sister Maricar Labaw Santiago ang fast recovery para sa operasyong isinagawa sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Sister Maricar Labaw Santiago. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, meron po bang mga prayer requests ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kung pwede pong maibigay nyo na po yung pangalan ng tao na may sakit. Kung ano po ang sakit, karamdaman noong tao. Ayan, si John Erwin Barsaga, tuloy-tuloy na kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, patuloy na kagalingan ay ipagkaloob kay Erwin John Barsaga. Mabuting kalusugan at malakas na katawan ay ipagkaloob kay Erwin John Barsaga. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Ernesto Barsaga, makakita ang kanang mata. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na makakita ang kanang mata ni Ernesto Barsaga. Ipagkaloob ang malinaw na paningin. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Donata Magnaye, birthday sa August 7. O sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, pinabasbasan ng mahabang buhay at mabuting kalusugan si Nanay Donata Magnaye na magbe-birthday sa August 7. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Autism para kay Maharu Mori. Sa pangalan ni Jesus, autism, inuutusan na mawala kay Maharu Mori. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, pagkaloob ang normal na pag-iisip kay Maharu Mori. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. Bitin, Brother Willie, pero solid ang paksa, napakalinaw. Ayun, sinika po talaga natin na sa loob ng isang oras ay ma-discuss ng punto por punto para po
madaling maintindihan ng ating mga ka-Bible study. Sige po, para po sa ating lahat, na nasa Facebook at nasa YouTube, kayo na po ang magbanggit, magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa ating pananampalataya, mga kapatid, mga ka-Bible study, tayo po tumanggap ng kagalingan ngayong gabi. Sige po, sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa ating mga katawan. Gayon din sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa ating mga ka-Bible study, na ngayon po ay may tinanggap na kagalingan mula sa Panginoong Hesus. Instant healing or gradual healing. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng short video testimony or written testimony bilang ating pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, hintayin ko po ang inyong mga patotoo bilang pasasalamat natin sa Panginoong Hesus sa kagalingang ipinagkaloob niya sa atin. Hanggang dito po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating programa at inaanyayahan ko po kayo para po sa isang closing prayer. Para po sa ating pagtulog sa buong magdamag na ito, tayo po'y magtagubilin sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon naming Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Hesus, Ama, tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Sa buong maghapon, sa lahat ng mga pag-iingat, pagliligtas na ginawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, salamat din po sa lahat ng ipinagkaloob mo po sa aming mga biyaya at mga pagpapala. Salamat, Ama, sa mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa amin upang sa gabi pong ito, muli po kaming makapag-Bible study. Kami po'y sama-samang makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakasama po namin sa Bible studying ito, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, pati na ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa kanilang lahat. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po, Ama, ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo po silang lahat ng pagkakataon, Ama, na ikaw ay kanilang makilala at sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo rin. Makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy mo pong pagpalain ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Patuloy mo pong lakipan ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling, upang ang iyong kabutihan, Ama, ang iyong pagmamahal, ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapwa-tao, maging daan po ito, Ama, ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga nagmamalasakit at sumusuporta sa pangangaral ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang aming mga negosyo, ang aming mga trabaho. Gawin mo po kaming daluyan ng iyong masaganang pagpapala para sa iyong iglesia
at sa aming mga mahal sa buhay. Amang banal, sa gabi pong ito, sa aming pagtulog, sa buong magdamag, sa iyong mapagpalang mga kamay, uli naming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, pagkaloob mo po sa amin, Ama, ang iyong proteksyon. Ingatan mo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa masasamang espiritu, masasamang panaginip, mga biglang kamatayan. Sa araw ng bukas, Ama, patuloy mo pong ipagkaloob ang buhay, lakas at mabuting pagkakataong makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit at mga karamdaman, pati na sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong bigyan ng mga kasagutan ang aming mga kani-kaniyang mga problema sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sumasampalataya kami, Ama, ng buong puso sa gabi pong ito, higit pa sa aming mga kahilingan, sa aming mga hinihingit iniisip, ipinagkaloob na po sa amin ng pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study, sa inyong oras. Gayun din po sa lahat ng mga nananalangin para po sa pagpapatuloy ng ating programa. Salamat po sa inyong mga suporta at tulong pinansyal. Kaya po nakakapagpatuloy ang ating pangangaral ng mga salita ng Diyos sa loob ng meron na pong 10 taon dito po sa Facebook Live. Praise the Lord. Hallelujah. Sa YouTube Live naman po, meron na po tayong 16 na taon na nagsasagawa ng ating pangangaral dito po sa YouTube Live. To God be the glory. Salamat po sa inyong lahat. Good night and God bless.